sa DWIC. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Today is the 28th of August. It's a Monday. It's National Heroes Day. Mapapanood at mapapakinggan kami via... National Heroes ba? Tama? National Heroes Okay. Day. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twic882am.com. Dito may ida-download ninyo ang aming app sa iOS at sa Android para mapakinggan kami via internet audio. Mapapanood, mapapakinggan at pwede kayong mag-comment sa aming Facebook page at YouTube live streaming. Huwag pong kakalimutan mag-like and share sa aming live na video at follow and subscribe sa aming mga channels. Mapapanood din po kami sa Digital TV, Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For the Box Channel 32. Available din po kami sa digital TV devices and TV receivers. Scan nyo lang at lilitaw na kami sa Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Birthday. May birthday. Birthday ni nung kaibigan ko si Domini. Okay. Torrevilla Suarez. Happy birthday, si Dominic Domini. ngayon? I'm not sure. Birthday editor siyang di ba? Sunday Magazine. Hindi, sorry. She writes a column in the Philippine pala. Star. Oo. Ako naman, gimigigritin ako ng birthday. Nandun ako kahapon sa kanilang tahanan. Si advertising legend, si Greg Macabenta. Columnist din ng Business World. 83rd birthday niya. Magaling pa rin kumanta. Napaka-karaoke tuloy kami. At kasama niya ang kanyang mga tawag dito, kasamahan dati sa advertising industry, si Aris Africa at si Greg Atienza. At saka yung anak niya, si Ringo Macabenta. Great singing, guys. Thank you for the Glenn Dibet single. Okay. Uy, nakasingle mo. Dino. Happy birthday dito, Greg. Ito, it's a movable holiday. Uy, movable. Yung National Heroes Day. Kaya laging last week of August po yan. So the last Monday of August. Okay. Movable yan. Kasi nagkaroon ng i-explain ko lang sandali. Okay. Yung controversy niyan, kung kailan talaga ang petsa ng cry of Pugadlawin o cry of Balintawak. So merong pa rin pagtatalo yan kung saan nangyari yan at anong petsa. Pero matagal na po yan. Panahon pa ng mga Amerikano dito sa atin, sineselebra na natin yan. National Heroes Pugadlawin. Day. Yan yung Pugadlawin. At yung, yan yung simula ng revolusyon ng Pilipino against. In 1896, tagal na yan. So kasama po yan sa kasaysayan natin. Kanya lang, marami pa rin pagtatalo. Of course. Yung mga talagang, mga anthropologists, mga Historians naman. Historian ba? Hindi kita pinatatamaan. Hindi kasi ako anthropologist. Dahil hindi ko lang na titikman yung iyong ginagawang hummus. Hindi ko pa na titikman. Komplikado pala ng recipe nun. Pero ang suot po ni attorney, black Converse. Mabulaklak. May bula-bulaklak. Tapos jeans. Tapos long sleeves na stripes po na bright red. Yung stripes and white. Galing. Ganda. Yun. Maganda. Suot. Salamat. Oy, maganda yung sneakers ko. Maganda yung sneakers. Flowered na Converse. Flower, na may kulay itim. Blue, actually. Blue ba yan? Cute ko daw. Favorite ko to Okay. Bigay ito ni Manong Bechi. Parating nanonood sa atin. Good morning, Manong Bechi. Sa Arizona siya. Yan. Okay. So yun Pero itong National Heroes Day, mabalik tayo. Ang nakatutok talaga kay Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar. Yung Philippine Revolution. Sultan Philippine Revolution. Kudarat.
Juan Luna, Melchor Aquino at Gabriela Silang. So yan, may dalawang females pa. Buti naman may kasama natin yan. national ID. National ID. Wag. Dala ko eh. Hindi naman na... Hindi ko magamit eh. hindi naman marka ng oppression yan. Hindi hindi yung ba? honor eh. Talaga? Hanggang Right. ngayon, hindi pa rin naayos yung mga issues niyan. Yung what about land bank? Tinatanggap na ba ng land bank? Well, hindi ko pa sinubukan sa land bank. Pero, Yun yung first yung unang mga reklamo dahil land Aga-aga bank naman ang nyo, hindi puro nagamit. basketball na agad ang inyong mga... Ang mga nasa isip kung niya. nanalo kahit isang game yan, national hero, kasama sila. Ay, nako. Kawawa naman po yung Learning coach natin. experience. Bakit niya inaapin? Hindi naman sa kanya lahat na sisi. Hindi. Wag. Well, Diba? pero ganyan talaga ang sports. Lalo na Well, team yes, sports. totoo Pag yan. natalo, kasalanan ng coach. Pag nanalo, Ang galing ng player. players. Ganyan po talaga yan. Wala kang, hindi mo matatakasan yang ganyang klaseng judgment. So, maraming nagko-comment sa coaching sa ating Gilas team. Meron may mga point yung iba. Okay. Pero sa ganang akin po, talagang Some may, leadership. may malaking kakulangan yung ating kuponan. Diyan sa Gilas. Anong kakulangan? For one, masyado tayo umaasa kay Jordan Clarkson. Okay. Sa akin, very obvious. Very obvious yun na sobrang asa sa kanya. Na to the point na hindi na natetest yung kakayahan ng iba. Yung iba. Okay? Tapos, pag dying minutes sa endgame, alam na ng kalaban sino kukuha ng bola. Patay na tayo. Did we build the confidence yung game 1? Hindi na build ang confidence ng team. Kaya nung na-graduate na, foul trouble na si Clarkson, tapos na yung offense Nawala natin. na strategy. Dalawang sunod na error, tapos tayo, endgame. Okay. Hindi, So, tsaka- breaks of the game yon pwede. Hindi, tsaka hindi Pwede mo naman- sabihin breaks of the game, pwede mo din sabihin mali yung sistema dahil sobrang asa kay Clarkson. Tsaka kung ikaw ang kalaban pati, yung opposing team, yan pala inaasahan nila, yan ang bantayan natin. Di ba? Ganun talaga I-double yun. team natin. Di ba? Nag-turnover pa nung first game. Pero ang difference doon, Turnover pa si pwede mong Clarkson. gawing decoy Pwede. si Clarkson, pero pinapractice yun. Pinapractice ba yun? Kasi pag dinoble team mo siya, kung Libre na yun. dapat pay the price yung nagdo-double team. Hindi natin nagawa yun. Well, sasabihin mo, breaks of the game, pero pinapractice yung endgame. Kaya nga sinasabi nila yung Warriors, pag ganyang endgame and close, tapos ka na sa sa so yun, Golden State. lumamang ka lang first two, Pinapractice three yun, quarters, pinapractice yung endgame na yun. Hindi po darating na lang yun. Pinapractice yan at pinaghahandaan. Ganon. Ganon eh. Nagsisend na kagad ako ng Viber message sa inyo. Uy, mukhang mananalo tayo. Nung third quarter, akala ko talaga. Sa Dominican Republic. Hindi sumasagot si Conrad, siguro ito. Ang ganda ng lahat. Hindi, nararamdaman ko eh. Oo. Talaga? At sama ng takbo nung, kasi masyadong asa nga. Asa tayo dun sa isang... Once na figure out nila yung strategy. And they know, at the end, in the end game, titirahin lang nila yon tapos na Pilipinas. Kaya nga. Kaya hindi sila award. Malaki din yung Well, anyway, ito po yung ganang akin. Ayoko na masisihin lahat kay Chot. Hindi naman. Ang opinion ko dyan, ganito. May masama nangyayari sa ating basketball. Okay. Dito sa Payag ako Pilipinas. doon sa comment ng iba, this is a game of height. Yes. And therefore, lugi ang Pilipino. Payag ako doon. Pero ang kaso yan ang gusto ng mga kababayan natin We na laro can't fight it anymore. Wala tayong magagawa dyan. So we can't better fight do yung gusto. something about it. Okay? Kailangan po magbago sa akin ang brand of basketball that we play. Hindi po pwedeng NBA style, may mga ISO. Puro ISO. Ibig sabihin na ISO, isolation. Doon sa magaling na player. Hindi na po ganyan ang basketball ngayon. Panoorin nyo yung mga European countries. Ang bilis ng galaw ng bola, gumagalaw ang mga tao, and therefore nakakahanap ng 3-point shots.
That's the first idea that we should have. Kasi ano rin kasi tayo sa PBA na puro ISO ang play. Isolation. Tamad, larong tamad yan eh. Yung laro namin nung bata kami, takbo lang ng takbo. Kung sino makatanggap ng bola, siya titira na libre. That's the basic principle of basketball. Hindi pwede ISO. Good morning, Boss John. Good morning, sir. Pangalawa, kasi po, nawala na ng demokrasya dyan sa SBP, sa mga basketballista ng Pilipinas. The SBP appropriated unto themselves lahat po ng desisyon sa basketball. Nasa grassroots ba yan? Umaabot ba sa grassroots yung Hindi nakikita development yung ng SBP basket? na yan. Kasalanan pa rin ni ano yan? Kasalanan ni Of Chuck. course. Nanonood eh. Imbes na mag-coach eh. Ayaw na kang sisihin. Kailangan sisihin siya. Kailangan ba? Alam mo kung bakit? Unang-una, kasama siya doon sa nung SBP. Sila yan. Sina Alpanlilio. Mga kaibigan natin ito mga ito. Si Vargas, Alpanlilio, sina MVP, etc. They appropriated tama si paring Conrad. Sa kanila na lang yung basketball. All the decisions about basketball in this country. Sinong lineup ng national team? Sinong coach? Mga ganon. Mga ganon eh. Lahat ng desisyon eh. Kanila na lang. Hindi makatarungan yun. Number one. Nagkakaroon ba ng development sa grassroots? Wala. Tapos, yung tungkol sa kay Chot, it has to be him eh. Alam mo kung bakit? Pati yung tungkol doon sa pag masyadong nakaasa kay Clarkson, siyempre sa kanila yun. Decision nila yun eh. Binayaran nila si Clarkson. Laki ng binayad. Laki ng binayad nila dyan kay Clarkson, etc. Total learning experience lang naman to. Di dapat yung mga ibang player. Ang laki ng binayad sa learning experience. Tuition fee ba? Ang lakas ng tuition fee. Hindi, sinabi na nga ng mga nanonood. Pinagbigyan na nila. Learning experience nga ito. Gusto ba nyo manalo yan? Hindi, learning experience nga ito. Learning experience. Bakit natin tinatanggap yan? Tanggapin nyo na yan. Pero hindi dapat natin tinatanggap yung ganon na workout. Kasi nga... maraming comment dito. Yan. Bata-bata system kasi yan. Sir, ang tawag dyan, market forces at work. Ayan. Yung grassroots, magti-trickle down yan. Tama. Yan, market forces. The problem is, hindi nga nag-trickle down. Hindi ba? Kagaya niya na, MVP controls the basketball situation in Pinas ngayon. Yan po, tama yan na sinasabi namin. Tama yan. Yan ang naging problema natin dyan. Ang selection ng coach, sila na lang ang nagde-decide. Tapos yung development po ng basketball, hindi naman nila inaasikaso. Ang development ng basketball dapat niya sa grassroots. Nakakonsentrate nga sa mga universities in Metro Manila. Tsaka sa PBA. Sa PBA, tsaka PhilAm. Pati nga yung mga ating mga collegiate, wala na. Yung ating collegiate basketball tournaments. Wala na yun. Kumukuha pa ng import. Paano tayo makaka-develop ng local pag puro import na sistema? Correct. Pati sa basketball, import-oriented tayo. Dati ang gagaling ng mga halimbawa sa basketball, may mga St. Louis University, University of Baguio, University of Visayas, Southwestern. Yung Lancers, yung University ang dadaming mga ganun doon. Hindi napupunta. Kailangan magpunta. Sabi ni Francis, sobrang predictable daw ang laro natin. Yun na nga po ang sinasabi natin. Alam na kasi. Basang-basa. Basang-basa yan. Ilang beses nag-turn off doon sa Dominic. Sayang na sa... Ang isang dalawang turnover. Yung pare, kasi nga sa endgame, kapag hindi ka preparado, yan wala ka na. May situation yan. Ang practice dyan, situation. Naalala ko pa. Hindi po... Yung kung ano yung ginagawa noon, yung pa rin ginagawa noon. Pinaghahandaan yung endgame. Let's say, situation, last 5 minutes. Maglalaro kayo, last 5 minutes, ito situation. Kaya pagdating ng actual game, ang last 5 minutes, ay putong-puto na. Alam mo na yun. Pero pinapractice yan.
hindi pwedeng bahala na lang ang breaks. Oo, hindi pwede yun. You dictate kung ano magiging Correct. break Control. ng game. Kagaya niyan, 3 beses na hindi nakapag, Dalawang error, tapos. Ubos. at saka 3 beses na hindi nakapag, kain. 3 beses. 5 seconds sila doon. Maraming pagkakataon yung sa Angola. Hindi ko na pinanood eh. Dispirited ka na. Ikaw. Oo. Wala na eh. That's the Well, word, pare. Ganun talaga ang laro eh. Tsaka Pag mataas ang kumpiyansa mo, ang alam ko, nung after the game 1, babagsak ang kumpiyansa ng Gilas for the second game. Which is basically, according to my friends who watched it, Ganun na nga nangyari. Babagsak na ang confidence. Okay. So, well, we learned something here. learning experience. Learning experience. Which is what we are doing anyway with our, Kaya nga si Presidente, Si MVP raw ba namimili ng basketball players? Hindi po natin alam. Ang basketball po natin kasi, yan ang sinasabi natin, sila na lamang ang nagdidesisyon. Maliit na grupo at grupo ng MVP yan. Yun ang di natin gusto. I wanna know more about that group, yung samahang basketballista. Ano sila? Ano yan Sino dati? sila? How did they Basketball organize? Association. MVP yan. yung BAP, tinira nila yung BAP. Yung BAP dati, yun ang nagdi-decide on basketball program. Halimbawa, This is a grassroots. private group. Naging private group. Yung BAP, Athletic Association yan. Just like any other association, PATAFA, track and field, mga ganon. Philippine Football Association, sa cycling, may mga sports association yan. Private pa rin naman yun dati. It is private sector driven. Pero yun, ang merong blessing ng international basketball. Yung BAP o Yung samahan? BAP. Okay. Ang ginawa nila, inagaw nila doon. Sa asosasyon. Ginawa samahan basketballista ng Pilipinas. Gusto Naagawan ba i-house. nila ng kinikilala sila ng... Sila na ngayon ang kinikilala. Okay. Sa SBP. Ang problema, ang sabi ng mga tao-tao dyan sa basketball, like, for example, Commissioner Ayala, yan ang number 1. Isa siya sa SBP. Okay. Isa siya sa mga nag-organize. Nag-organize niyan. Okay. Wala, hindi na raw naging sila-sila na lang. The idea was to democratize. Ganon din kasi no sa BAP. Medyo may click lang na nagdidesisyon tungkol sa basketball. So ang idea was to spread the everything around, including the development Of the sport. Yes. In provinces, ganyan yung mga talent dyan, madali mo may spot kapag grassroots and development. Okay? Who would have thought? Halimbawa yung mga, kasi puro masyado Manila-centric ang orientation ng ating basketball development. Yes. Puro capital, puro mga UAP, puro NCAA. Samantalang ang dami magagandang liga sa labas. Yes. Yun lang sa Cebu. Ganda-ganda, no? So, hindi naging democratic ang arrangement sa basketball. Baka kailangan natin balikan yan. Ano ba talaga? Como sila may pera, sila gumagastos, sila na lang masusunod. Yan. So, yung mga iba, wala na lang pakialam. Okay. Hindi na, yung mga dati na sponsors niyan, siyempre, kukulangin na yung mga yun. Hindi na nila kaya eh. Halimbawa, yung yung sinasabi nga ni Paring Conrad, wala na yung collegiate basketball ng Banatan eh. Na may mga ibang other teams other than UAAP or NCAA. Dati, yun nga, St. Louis. Naalala ko nun, yung mga players na galing sa Cebu, ang gagaling. University of Visayas. Yung sa Western Visayas, ang gagaling niya. Sa Davao, meron ka makikita bakit nawala na ngayon yung mga yan? Nasaan na sila? Hindi, ayaw na nila mag-basketball kasi wala naman sila siya sumikat. Hindi naman sila pwedeng mag-enroll lahat sa Ateneo o Lasal. Hindi pwede. Bihirang-bihira, yung makakabunot ka doon ng player, dadalhin dito sa Manila. Yan sila James Yap, galing sa Western Visayas yan. Pero ilan ba ang James Yap?
Baka 1,000 James Shop meron dyan, hindi lang natin nakikita eh. Oo. Kagaya si Francis Arnaiz, galing sa Bacolod yun. No, nakikita natin. Yung si Renz Abando, galing sa Pangasinan yun. Well, at least yun, malapit-lapit lang. Oo, pero yun, 3 oras lang, nasa Manila ka na. kailan mag-enroll ka sa UST? Mga ganun eh. Yun na yun. Mas maganda raw manood ng barangay basketball kasi hindi naman. Hindi naman. Meron namang quality games. Meron. Kagaya nung kagaya Naalala daw niya si Padim Israel. Nakasama ko po 'yan sa yan si Padim. Una sa Ateneo tapos sa Crispa. Pero si Padim hindi galing Cebuano yan. Cebuano yan. Pero hindi siya sa Cebu naglaro. Dahil nag-enroll siya rito sa Maynila sa Ateneo. Pagkatapos wala naman siya interest mag-basketball. Magaling. Binunod siya. Nasa intramurals lang nakita yan eh. Pinalaro siya. Bigat nga ng course niyan, management engineering. So, naglaro siya. No, 3rd year na siya. Ibang kaso si Padim. Hindi siya sa Cebu sumikat. Dito na rin. Dito na sumikat. Pero Cebuano siya talaga. Well, ang mga ganun na maaalala ko, sila Paner. Ayan, tubong Cebu talaga. Martires. Diego. Yoyoy. Yes. Naging national team. Ano sila? Regional, malakas yung regional. Ngayon, wala na. Meron ka ba Well, si Junmar, sa Cebu din niya. Cebu din niya, si Junmar. Ang pinakahulihan yan, sila Junmar, sila Lastimosa. Yan mga... Pero si Lastimosa, Ateneo yan. Naglaro doon. Sa Ateneo Binunod siya from na-discover sa Cebu, di na rito, dito pinalaro. Bakit hindi na lang doon maglaro? At ma-develop doon yung mga liga rin. Yan. Kumbaga, yung mga magagaling doon, dadali mo rito. Paano yung mga liga ron? Nawalan na sila. Yun ang hindi maganda, hindi na grassroots. I-spread out nyo kasi yung learning experience. Hindi i-spread out yung learning experience. Ano ba ang criteria daw para maging national coach? Kailangan malakas ka kay MVP. Yun ang criteria. Ay, grabe. Talaga. Ano pa? Handpick nila yan eh. Hindi ka mukha dati. Kung sino yung nagpapanalo. Kaya si Baby Dalupan. Yan. Larry Momar. Kaliloy Saga. Umiikot, diba, Nilo Verona. Umiikot ba sila? Kasi maganda showing niya. Nung previous kumbaga, may element na mukha ratsyada to. Kumbaga sa Madyong. Rumaratsyada eh. Saka pag isa lang talagang coach mo. What do you mean rumaratsyada? Panay ang panalo. Ratsyada. Di ba yung sa Spanish? At saka pag isa lang ang ng coach mo, alam na ng kalaban mo yun. Ito, ang style nito, ito yan. And then, isa pang criticism kasi, assembled yung ating national team. Okay. We don't have a permanent pool. Sa ibang bayan, permanent pool po yan. Okay. Tapos doon sa pool na yan, siguro meron sila doon 20 hanggang 30 na dyan sila kumukuha ng national team. And then for different... And in all sports, hindi lang po sa basketball. And for different tournaments yun. Kagaya nung tiga Angola, 37 years old, tumira ng 2-3. Ganun lang, Tagal na niya. Meron nga sa Iran yung sentro, 40 years old. Di ba? Pero tumira siya. Siya yung jawo ng Iran. Wag kang pupunta-punta diyan, sasagasaan ka niya. Okay. Run over. Kagaya, pero ang isang magaling na doon, na discovery yung AJ Edu. Isipin mo si Towns ni Hari niya, si Kalabaw, hindi kaya ni Kalabaw. Hindi niya nakayanan si Edo. Okay. Medyo magaling yung mama na yun. Tapos, nakapansin-pansin daw, meron na rin sugal sa... may betting na po. Yes. May betting din ang basketball. So, it's all about money now. The way we're developing. Even in collegiate, yes, meron. may betting na collegiate basketball. Meron.
Parang atang maling direksyon na. Sa bagay noon, Parang maling direksyon yan. noon meron na rin ganon. Dapat yan. So, the collegiate game dati, it's so unpredictable. Yes. Alam mo kung anong... Any game is a guessing game. Kung Okay. ano result. Ngayon, hindi na eh. Alam mo na. Nag-evolve sa ganun yung ating mga tournament. Why? Kasi nga, masyado na kung may pera ka, makaka-recruit ka na magaling na basketball and therefore malakas ka. Ganyan na naging trend dito. Ang talagang hindi lang talaga... Paano natin mapipigil yung ganun trend? Ang hindi We have to democratize the way we're running this sport. ang hindi lang talaga Hindi na-predict yung ano eh. Yung UP, pare. Oo, hindi. Pero ginagastusan na rin yan. 84th year ng UAAP nanalo. Yun talagang hindi mo... Hindi pare, ang haba ng preparasyon. Ang haba ng preparasyon. Tsaka malaking ginastos doon. 84 years of Ang daming preparation. pera. 80 years. 80 years of preparation, no? Daming ano. Kayo talaga. Power of the mind. Ayan. Ayan. Ginastusan ni government pare, akala ko ba sabi mo nga private sector ang may pera. Ano ko legit naman? Alin, yung sa UP? Hindi naman Legit gobyerno yun eh. gumastos doon. Hindi. Sila, Rubina yan. si Yung Rubina, alumni, si Rubina. Sina John Vic. Sino mo? Yung alumni talaga. June Vic, So, si JJ Atencio. JJ Atencio. So yan ang template. Kailangan At saka si nag-umpisa yung building up na yan, Alex pare. UP Ay! president eh. Ay. Ang pusa. Yun ang kanya number one Nasingit pa achievement. talaga. Galing. Galing. Gabalik ang karamola. Sabi po, may comment last na lang. And the basketball daw siguro, national team. Okay. Medyo hinay-hinayan nyo po ang PR. Sobrang puro media. Ayan. Puro concentration sa press. Huwag ka muna magpapa-interview bago maglaro. Yung mga ganun po Bilog-gabo na... Yeah. Kita mo nga, umiiwas yung mga ibang national coaches sa ganyan. Eto, panayang... kumbaga, lahat po na nangyayari sa basketball, nasa media. Pwede ba yun? Imbis na sa court. Kita mo naman Hindi naman sa media labanan Sa eh. court eh. Hindi, tingnan mo naman ngayon, punpuno ang Philippine Arena, sa social media talagang na-fire up ang imagination ng Maski naman nung fervor dati, ng mga pare. Pilipino. Dati, Maski nung dati, Bagay. pag merong international event dito, Pupunta. maski anong sport nga eh. Pupunta tayo. Pinanonood ng Pilipino sa BIC. Oo. Magbabalik ang Karamola. Oras natin, 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Nagbabalik ang Karamola kasama pa rin sa ipilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz. Angela. Oy, yung mga nagsasabing yan, hindi po totoo. Ang difference, como sinasabi nyo, okay daw si Chat Reyes, pareho kayo ni Attorney Trixie, best dress. Hindi po designer si Yung kay Trixie. Trixie, hindi. Si Trixie, siya nagde-design ng sarili niyang Ito Get talagang Up. designated ang ano niya. Ito, merong Baka designated sponsored pa designer. yan. Oh, Ito naman baka si Joe, sponsored. Ito Yung naman sa si akin Joe. hindi. Iba At naman si to si Trixie Joe. po, siya mag-isa lang yan. Ito si Joe, iba naman. Si Joe. Kaya tayo natalo dahil nandun na si Tab Alvin eh. Sa Angola. Oh. Ay, patay. Di ba? Patay. Kamukha nila. Alvin. Kakaloka. Nandun na. Hindi, talagang ano yun. Ay, nako. Yung Angola team na yun, talagang ano yun eh. And Matagal sila naglalaro kailangan po sa mas team. spread out ang development ng sports dito sa Pilipinas. Yan ang mahalaga ang papel ang Philippine Sports Commission. Mission. Yes. Okay? Hindi pwedeng yung mga galing sa mga iba-ibang regions. Dadali sa Manila. Ang mangyayari niyan, Pinatay mo. mamamatay yung mga Yung liga local, ron. na liga. Tama. Dapat maging regional ang development. Okay? At agree, sinasabi na nga natin matagal, hindi ang sports po hindi lang para manalo sa mga tournament or international events. Siyempre, gusto natin yun. Pero ang mas mahalagang value ng sports development sa atin yung po yung character formation. Disiplina, Lahat lahat. yan, yung ganyan, organization, team spirit, mga Pag-aayos. ganyan. Kung namamatay yung mga liga sa ibang region, Dahil kinuha mo dahil yung kuha ka ng kuha ng mga superstar nila, dadali mo sa Manila. wala na yun. Hindi wala mangyayari dun sa mga Correct. liga na yon.
yan pong development na yan, kailangan ang mangunguna ng trend na yan, ang Philippine Sports Commission. Para rin yan. Yan. Na pinangungunahan ngayon. Sino ba? Hindi ko Bambol. kilala eh. Ay ni Dicky Bachman. The Dick. The Dick Bachman. Kailangan mo How merong unfortunate. ganon na initiative na nanggagaling sa yung development ng grassroots outside the region. Walang pinag-iba yan at ito ay para sa MBC at saka kay Chalex. Pareho rin. Sa industrialization. Kailangan medyo spread out mo. Sinabi na ni President Duterte yan sa inyo eh. Kanino ba rekomendasyon niya? Kasi, ay, kahapon. Antindi. Noong Sabado, nagpunta yung mga Rotarians dyan sa Masungi. Oy, Ay, mayroong breakfast ngayon dito yung mga nagmamahal sa Masungi itong Masungi, nagtanim po ng bamboo. Uy. Propagules. At ngayon, may mga nakausap sila mga DNR doon. Disappointed daw talaga sa most traveled. Oh no. Walang initiative. Inidala siya sariling tao. Okay. Mga team daw doon. So yung mga nakakaintindi doon sa DNR, Wala na. it's a pera ngayon. Okay. Hindi naman nila naiintindihan. Kung ano Kung talaga. ano nangyayari. Wala silang institutional memory. Yan po ang problema ngayon sa DNR. Puro lahat kapa-kapa. Oo. Diyos ko, lampas isang taon na kinakapa pa rin. Oo. Hindi mo raw makausap Yan. dahil paano kung may proposal ka, Wala na yan. meron ka idea na pwedeng gawin, Wala tapos na na. Ganun daw nangyayari. Baka hindi science-based yung idea mo, kaya hindi This- na Ganun. Hindi. Okay. Hindi yung science-based kasi, prejudice lang yan. Oo. ganun ba? Ano yan? It's what I can understand based. Ang problema, Na. intindi ninyo kayong mga taga-DNR. DNR. Ito, yan ngayon ang development model. Yung parang ikaw isang coach ka, mag-coach ka araw-araw na ganyan dahil ikaw ang paborito ng may-ari. Ganyan din yan. You have to bring your own team. Parang airport, Oo! ngayon, binabakbakan ng ombudsman. Ang lakas ng campaign Na. in favor of Chong. Chong. And ano yung assistant niya? Airport. Babae. Ang pangalan nito, yung dating, niya, Deputy Assistant. GM. Oo. Alam mo, grabe ang meron bang silang pangalan? campaign, media campaign. Para yung bakbak sa ombudsman. Kawawa si Uncle Sam. Ay, ganun. But ito ang hindi ko maintindihan, pati Makati Business Club, sumausaw. Siyempre. Kakaloka. Oo. Bakit? Sobrang concerned ba kayo sa desisyon ng ombudsman? This will give private sector managers who want to work in government in future cold feet. Really? Ganon na. sila. Ay, ayaw na naming tumulong sa Ano bang media. ginawa ng private sector na management na yan? Pagdating niya, Yeah, oo. tinastas niya 300 personnel. Pinalitan. Doon, pinalitan nila. Para rin. Ganyan ba mag-manage sa private sector? Pakang kita dyan eh. Hindi naman ganyan ang management ng private sector eh. Pag nga sa private sector, unang salta mo, hindi pwedeng biglaan, dahan-dahan nga approach dyan eh. Especially in any People's government. skills. Even in government. Even, Dapat ang dala-dala mo lang dyan, sarili mo at dalawa. Tapos, unti-unti, face in mo yung mga changes na gusto mo. Hindi po, nasa APOB yan eh. Administrative Process and Organizational Behavior. Laging problema yan pag may bagong tao, Biglang ang mga problema, palagay ko, hindi nakapagbasa tong tao na ito. Pero alam mo yung pushback, Chong lang eh. Hindi lumilitaw yung deputy Sa niya. babae, si Chong lang. Dun sa, sa lahat ng mga Nagulat press ako dun, Makati releases Business and Club all that. Sumama. Oo. Inuupakan si Ombudsman. Basta yung Makati Business Club na yan. Sa media, ganun din. Grabe yung Yung Makati Business Club, mayroong ibang initiative yan. Kagaya Irene Montalvo. Ayan. meron silang ibang initiative. Saan? Yan. Yung Makati Business Club. Meron silang promote ngayon na workout. Kagaya niyan. Baka kailangan bata nila yung nasa airport para pagdating ng privatization. Preparasyon. Preparasyon. Hindi, pwede. Pero
Baka naman sobrang concern lang sa nangyayari sa airport. Yung sinabi ni Joel, Pwede. na wala ng private sector na gusto Cold feet. Magko-cold. Nako-cold feet. Malamig ang paa. Malamig ang pa. Kumbaga sa sinasabi ni Maria Clara, yung may pipe ka, bolero. Pero alam nyo, yung sa ombudsman, yung finding of dismissal, ito administrative kasi ito, so it's not a criminal case. Why? What's It's an what's the administrative. difference? You don't need that much evidence. Yes. At saka, ang role ng ombudsman sa criminal cases is probable cause lang. Yes. Aakyat pa yan sa Sandigan Sandigan Bayan. Bayan. Okay. Pero, sa administrative, Sila na yan. sila na. Final na yon. Well, Tanggal hindi- ka na. Yeah, you pag can, naging final, pero you can appeal You can this. appeal. You can still appeal it. Pero ang appeal niya will be either grave abuse of discretion sa courts na siya. Yes. There's no higher authority sa ombudsman. Kaya daw na- sunod-sunod ang desisyon ngayon para pagtakpan yung desisyon kay Chong Decision ng ombudsman. Kasi meron na naman lumabas ngayon di ba? Yung ano yung isa? isa yung sa Parmali, yung Correct. procurement service sa DBM. Tapos meron na naman lumabas ngayon. Well, ibig sabihin po nagtatrabaho ang ombudsman. Ba't ayaw nyo? Oo nga, bakit kayo Ayaw niyo yun. nagre-reklamo? Saka dati naman naglabas ng mga desisyon niya na. Kasi ako, Bakit ngayon meron lang ayaw nyo na desisyon? O meron lang nagka-campaign? Ito na. Ito na, ito na, ang dami na sinasabi. Ako disagree ako dun sa decision sa Farmally. Kulang eh. Kulang. Tama. Assuming na may probable cause yan, Hindi. kulang. At saka, hindi ako agree dun sa, may mga sinama na hindi ako agree. Gayon pa man, may Sandigan Bayan pa eh. So, Criminal ba confident yan sa ako. Farmally? Oo. Etong kay Chong, Administrative. So, sa akin, may Sandigan Bayan pa. I'm confident na yung mga tingin ko hindi dapat nasama, they will get acquitted. At saka yung mga hindi nasama, baka masabi. Baka masama kasi lilitaw yung Hindi, totoong oo. kwento Yung doon na sa kwento. Sandigan Yes. Bayan. Pwede silang masama Pwede silang masama doon. ang dahilan po ng Makati Business Club, etong dalawa daw na to, si Chong at yung kanyang Montalvo. paboritong assistant, sinusunod lamang yung utos ni President BBM Nako. To to do what? improve the international airport. Ang Kasi problema yun nga yung hindi yun na-improve interpretation, Kasi nga yung mga nakakaintindi doon na wala. Tinanggal nyo. Ay nako, kaya nagkagulo yan. So yun ang interpretation niya of improvement. Tanggalin nyo yung mga nakakaintindi. Ganun. Oo, yan. Wala yan. Wala yung Nito mga to yan, yung mga may institutional memory, tanggalin nyo. O kaya wag nyo pa samahin dyan sa diskusyon dyan. So they're expressing support daw for Cesar Chong and Irene Montalvo. Ayun. Well, ang ano ko dito is, ngayon? hindi lang ito ang office na ganyan ang issues. Hindi lang nagkakadimandahan. Sa ibang offices, nagre-reklamo that certain chiefs of agency, pagpasok, gusto i-replace lahat. Yung iba, sa sobrang pikon, dahil hindi sila makaupo kagad, gusto nila kasuhan yung mga nakaupo para matanggal to pave the way for the new appointments. So this was one of the issues na internal na hindi masyadong, marami kasing tahimik na chiefs of agency, hindi nila nilalabas. Pero ganito yung naging issue. Ito si Makoy. Ang sinasabi niya, bakit nagawa ka agad yung tungkol sa airport, hindi nagagawa ng paraan yung tungkol sa duty-free shop? Isa pa yan, duty Ang tagal free. na rin nun. Employees din ang nagre-reklamo. Oo. And they know the issue. And they know the issue. Bakit ganyan na lang? Concessions na lang. Walang advantage ang duty free, kaya they're losing business. And they did it with just one swipe of a pen. Yes. Kasi yung mga smugglers, gusto nilang gamiting portal yung duty free na yan. So tapos, kakalabanin nila yung presyo ng duty free with their smuggled Normal goods. management practice lang daw po yung ginawa ni Chong. Sige nga, gawin nyo sa mga korporasyon ninyo yan. Sure. Wala akong Yung mga problema previous with, daw, ang dami rin tinanggal. Meron silang reassign. binanggit na dalawa. Ni-reassign daw po si Honrado,
Pero yun, overtime. Hindi isang buhos. Oh, and it still doesn't make it light. Nanloloko na naman kayo niya Kaya sa mga nga, ganyan disinformation. so na may yan, naggawa ng ganyan. Dati Tapos, daw si Monreal. Mas marami pa daw ni-reassign. Pero yung reassignment na yun, overtime po. Hindi isang buhos. Meron nga. Ito, isang buhos eh. Hindi rin. You disrupt the operations that way. For example, in one particular agency, huwag na natin banggitin, na ginagawa silang tambakan ng mga political appointees. So there are agencies na ganun din na dadaling ko yung mga bata ko. Paano kung may security of tenure yung mga nandun? Merong iba, seso positions, gusto nilang palitan, gusto nila basta-basta na lang tanggalin. Hindi pwede yun. Hindi pwede they go yun. back Kasi to the protected cesspool. sila ng civil service. Correct. But may paraan. So dito sa airport, walang ganon? Hindi tayo sure kasi management ang says. But the point here is that this seems to have been a policy last year pero enduring dito sa airport. Bakit sino naglakad nito? Ang daming business organizations na kumampi kay Chong at kinalaban ng ombudsman. Teka muna. Gusto mo sabihin ko kung sino-sino? Sino-sino yan? Federation of Filipino-Chinese Chambers, Chinese Chambers of Commerce and Industry, Finex, Makati Business Club. Ito pa, yung iba, mga kwan na lang extra na lang. Business Process Association of the Philippines. Teka What muna. the hell? Semiconductor Kapinsan. Electronics Industries in the Philippines. Yung mga members na yung mga yan. Justice Reform Initiative. Wow. Integrity Initiative. May mga gravitas. And Brotherhood of Yung mga- Christian Businessmen. Ano pa, may religious Teka muna. codes pa. Okay. Kayo ba nabigyan ng concession nung nandiyan si Chong? Yung ba yung sinasabi nyo sa amin? Hindi naman. Kayo naman. Apektado ba yung inyong concessions dyan? Mas madali mag-smuggle ba, no? Wow. Ay, hindi pala. Hindi naman, hindi naman, hindi. Wala pala yun. Yung mga ano ninyo dyan? Yung mga... Mga, kayo ba may service contract ng... Kayo ba yon? Si Chong po, dala-dala to ni Secretary Bautista. ng Yes, Transportation. Galing sa PAL yan eh. So may nagsasabi, siguro din daw, dahil na lamang kay Jaime Bautista, kaya gano'n na lamang ang pagbanat sa ombudsman to defend Chong. Pwede po yun. Pwede yun. Pero kung ako naman yung business organization, Huwag na kayo sumama. ba't ko naman lalabanan yung ombudsman sa napakawalang 284 personnel po Ang Sinyapol. sa Siapol. Plano lang daw yon parin Jonat. Hindi nangyari. Paano mangyayari nga? Dinimanda ka lang. Saka tinanggal ka na nga. Tinanggal ka na nga eh. Di ba? yung labanan niya. Kinasuhan ka. So you don't buy the explanation na the private sector yung Makati Business Club but they feel a genuine concern that private sector managers When was the Makati who can help Business the Club government ever express genuine concern? Ito naman. Si press release pala sinisira mo na yung angulo Operative Diba? word being They're genuine. concerned, Genuine na ito ang concern. makakatulong sana sa Yeah, pamahalaan it's a contradiction eh. in terms Makati Business Club was never genuine. these are the last I'm worried bastions about of the attacks on the professional ombudsman. management. of the Masama country. yun. Disagree with the decision. Ayan na Pero control don't dyan attack MBC, the, Makati Business Club. But Don't not... attack the person. Ad hominem kayo eh. Mahirap yun. Okay. Ano, lakad ka na? Oo, kasi meron ngayon. Meron ngayon? Youth movement, Pilipinas muna. Maglo-launch sila. So I have to... Pilipinas muna. Pilipinas muna. Okay to. Hindi Angola. Hindi. Mahalin sa Dominican Republic ha? Hindi. Ang kanila, Pilipinas muna. Mahalin natin ang Pilipinas. Arugayin natin ang ating mga kababayan. Huwag yung mga... Kasi ang importation, hindi ganun. Kasama yun. This should be interesting. Sige nga. Balitaan mo na. Abangers. Sa ano. Sige, sir. Okay. Speaking of mahalin natin ang Pilipinas. May hindi ko sasabihin nag-umpisa yung moves against VP Inday.
Ay, naku. Ay, naku. Obvious lang. Napaka- Nagiging masyado ng obvious yung moves against VP Inday. So si Congresswoman Franz Castro, kinwestiyon niya yung confidential funds and use ni Vice President Inday. This is sa OVP hindi to DepEd. Sa OVP, supposedly kasi nga pagkagamit. So tinatanong niya ano yung pagkagamit nito kasi wala naman daw in-approve na confidential funds under VP Leni and therefore dapat wala din si VP Inday. It's the same budget for 2022. Bakit saan daw ngayon? ginamit ito? So, pag Lenny, dapat kokopyahin lang natin. Nabe-benchmark, gano'n. Okay. Oo. Ano yung confidential ng VP? Kasi hindi, ito yung problema nga Unang-una, confidential nga Kaya nga hindi yan nilalabas. Ang problema ni Lenny noon, hindi niya kapartido yung powers that be. Paano siya bibigyan ng confidential? Hindi siya makakaporma ron. Ay, hindi rin. Kasi ang laki ng binigay pa rin na budget sa kanya. Hindi lang nga binigyan ng confidential. To be fair, hindi naman siya humingi. Kasi bibigyan mo ng confidential, saan niya gagamitin yun? Upakan si Duterte? Yun na nga. Pero ang laki pa rin ng binigay. Yun ang expectation mo. Record yung binigay sa kanya. Magkakampi yung Vice President tsaka President. And not only that, hindi pa nila tinatanong, teka, saan galing yung funds na yon? Kasi wala daw allocation ang Congress. So, ang point ko dito is, tinatanong mo pa lang. Data pa lang ang hinahabol dito, information. Pero, may mga hirit na syempre titignan natin kung may kung pupunta yan sa impeachment. So, although, they have been mentioning impeachment daw. Binabanggit yung impeachment. Teka muna. Diba? You don't even know if anything has been committed. Whether it is, it is an issue of yung disallowed spending. Hindi pa natin alam yan. Kasi kung disallowance lang yan, you can, may remedyo yan. What if it's, yung sinasabi nila na, is this graft, is this anything? Wala. There is no talk of that yet. And why impeachment? Bakit ang binabanggit impeachment? Diba? Walang immunity ang Vice President, unlike the President, because the Constitution is silent on it. And therefore, a criminal case can be filed. But they're not mentioning criminal cases. They're mentioning impeachment. Impeachment kagad, removal ang habol. So this is the trajectory of the communications. They're simply asking, anong nangyari dito? Bakit may confidential funds ka? So dapat, it's a matter that they can actually take up during the budget hearing. Ang aga-aga pa lang may release na. Hindi pa humaharap si VP sa budget hearing. Inuupakan na siya. Well, sa akin, Trixie, politics yan. Yeah. Sana yan na nga. It is. That's what we're saying. This is not a concern. Ang perception, si Vice President Sara, ang the man to beat or the woman to beat in 2028. Correct. Ganun. Okay. Ihalin tulad natin yan dun sa nangyari kay Vice President Jojo Binay. Wala na pong ginawa noon kundi upakan si Vice President Jojo Binay because siya yung the man to beat. Correct. In the 2016 elections. Kaya tinanggalan siya ng budget in the last 2 years. Kaya po sa akin, yung ganyang ginagawa kay Vice President Sara Duterte, because of that prospect. Yung tanong ni Joel kung kanino nanggagaling, di kung sino yung may mga pondo. Kailangan mo ng pondo dyan sa ganyang campaign. Hindi pwede mangyari yan, manggaling yan doon sa mga talunan, yung wala sa posisyon ngayon. The obvious answer to your question, kung sino yung nasa posisyon. Kung sino yung naghahangad din ng 2028. May mga may mga galamay. Pero sila nag-holding hands, nag-aabraso pag magkakasama. Sila lahat. Oo. Para namang okay sila. Narinig mo na ba yung expression pakitang tao? Kaya sinabi mong politics. No, meron lang akong analogy yung binabanatan ko kanina yung Gilas. Basketball. Ikaw nagsabi sa akin,
leading the game in the first and second quarter, that's not the time you want to lead the game. Yung lamang ka. Hindi kaya parang ganito ang nangyayari tuloy. Kay Leading kung sino yung parang leading, ikaw ang nasa harapan, ikaw ang front runner. wala nga siyang Ikaw ginagawa. yung pinapatid. Bakit? Ika Is she nga. playing politics already? Sino? Si Binay. Sarah. Si Binay. Si Inday. Sarah. Na. She's just doing her job as Correct. education secretary. And yet, katakot-takot ng upak sa kanya. Pati yung sa misa. Oo. Sa misa? Galit na galit kay VP yung pare. Dahil homily? daw pinatatanggal pati krus Doon sa classroom. sa classroom. Teka muna. Talaga naman ang public dapat school walang naman, wala krus naman sa talaga. classroom. Hindi raw. Separation of church Preparasyon and state. daw yan para mawala na ang reliyon sa buhay ng tao. Hindi ko alam yun. Lalim Alam na niyo ng- ba yung kaso ng mga ng UP students versus their professor? Ano UP law students, pinagdadasal kami eh. Well, at sila, yung class na before yung the class na class. yon. Kasi yung sa amin, pag ayaw namin magdasal at pinagdadasal ng prof, we can just sit down. Di magre-reklamo yung prof. But one particular professor required all the students to pray. Let us Or all at least stand up. Kung hindi daw pareho ng religion, in the presence of eh, the mga ganon. kinasuhan siya, Talaga. tanggal yung professor na yan. Because it's a state university. So Oo, different same. Ito sa than public sa school, alam ko. years ago, yung members of a particular religion, hindi sila pumayag na mag-swear allegiance to the flag. Okay. Panalo yon sa Supreme Court. Aha. Kasi nga, pinag-aana natin na hindi pwedeng mag-impose ang state on particular religions, nor can they impose a religion. Diba? Yun yung sinasabi natin na sinasabi ng saligang batas. So, really, even yung mga naglalagay ng altar sa mga government offices, na, bawal yun kung official. Ngayon, kung private, kunwari, desk mo, meron kang maliit na altar Na dyan, may shrine santo dun, ka dyan, may okay lang yan. Pero if it is the government that is putting these symbols there, yun yung bawal. Hindi maganda yun. Yan daw po, ang sabi ni Pope Francis, total pinag-uusapan natin yung simbahan, ang disinformation daw, or we call it fake news in today's lingo. No? Pero yung disinformation po, mas matindi yun kaysa sa fake news. Kasi pag sinabi mo disinformation, may campaign. At may purpose yan. Merong pinagtutunguhan yung disinformation mo. It's an entire program. Ang fake news kasi, pwedeng isang buhos lang. Isang fake news. Fake news. Yung halimbawa, maganda si Reza. Yan. Isa lang yon, hindi siya disinformation. Fake news lang yon, isa lang. Okay. Ang disinformation po, talagang programa. Programa at malamang malaki ang implication yan. Ang sinasabi po ng Papa, yan daw po ang malaking problema ngayon sa journalism. Disinformation. Dagdagan ko na rin yung sinabi ng Papa. Kasama po sa disinformation, yung mga press release na mga opisyal para mapagtakpan ang kanilang mga kapalpakan, ang kanilang walang ginagawa, para magmukha silang napakagaling, napakasipag. AIDS. Yan po, kasama yan. Isa lang kagad din tumatak sa isip ko. Ayan, disinformation po yan. Okay. Hindi lang fake news yan. Correct. Disinformation yan. Malaking kasalanan daw yan ng journalism. Payag ako sa sinasabi ng Papa. Isama nyo na po yung press campaign. Lalo na ng mga rent seekers. Yung mga regulatory capture, grabe ang mga disinformation yan. Okay? Sa tubig, sa kuryente. No. There is Sa another way to internet. look at it. They are merely shining a light under the bushel basket. Para maipakita yung kanilang ginagawang mabuti para sa bayan. Di sagutin nyo din yung mga accusations sa inyo na masama. Di ba? Explain nyo kung ano nangyayari. Hindi. They just ignore the criticism na masama ang nangyayari. Halimbawa sa DTI. Halimbawa sa energy, halimbawa sa ERC, sa MWSS. Negatibong. Di sagutin nyo
ipaliwanag nyo sa publiko kung bakit nangyayari yun. Hindi yung puro puri sa sarili. Correct. Yun ang talagang disinformation. May issue eh. Ang ginagawa nyo, you avoid the issues, tapos i-build up nyo yung sarili nyo. Yun sa akin, disinformation. Pag hindi yan. mo kasi minention, they will ika nga ni Atty. Trixie. They will lay there and die there. Mawawala na lang yun. Kaya nga, disinformation. Disinformation di ba ba? yun? May issue eh. You just avoid the Paborito issues. mong kanta yun, di ba? Do you have the time? Okay. So, Understood. diba? But, Pero one last thing kay VP, isa ko tinitira sa kanya, yung ano mo, sabi mo ka, hindi naman DepEd sa VP, Office of the Vice OVP President. yung confidential funds. Inaano nila, tinututok na dapat magpagawa ka ng more classrooms instead of Intel funds. Sabi po ni sa journalism, ito daw ang apat na kasalanan natin. Disinformation, okay? Defamation. Yung defamation po hindi ang kanong niya, yung maninira ka talaga dahil meron kang ibang agenda. Yan ang defamation. Okay? Isa pa yung daw po, slander. At yung scandal-driven. Yan daw po ang kasalanan ng journalism. Hindi na po to inform the public. Ano ba pinagkaiba ng defamation at slander? Atty. Trixie, I mean, or is the fine line ba doon? O generic ang yan? defamation eh. It can be, ang slander is usually not nakadiretso talaga. by words, by deed. Defamation So, kasi, you try to destroy the reputation of the person. Yan ang defamation. Ang slander, pag sinabi mong, pag minura mo, slander yan. Yung kay Raisa at kay Atty. Laring, for example. Pero private yun eh. Private naman yun. Slander, meron ba naka-witness? Well, may Silang video. dalawa lang yun eh. Ang ginawa lang ni... Video, post. ni Raisa, siya naglabas nun. Yun na nga eh. Slander ba yun? Defamation. Hindi nga siya libel. Pero, hindi siya criminal offense. When the Supreme Court acted against Attorney Larry, it was in their capacity as the how do you call it? Sila yung nagdi-discipline sa bar. It's para administrative. itong nangyari. Itong tawag nito, road rage. Di ba may abogadong nagkakampaign dyan? Okay. Magandang pag-usapan yan pagbalik natin. Kanina, napanood ko yung... Okay, babalik ang karambola. Grabe. Yes, babalik ang karambola mamaya. Ang oras natin 9:05 ng umaga. Karambola sa DWIZ.